So again, praise God po no, sa ating pong youth band na nag-lead po. May pangalan na ba yung band ninyo? Banda rito, banda doon. Muli mo, nahin po ay nasa team pa rin. Alam mo yung team natin for this month? It's all about resilience. So rin po yung ating pong tema na ating tatalakayin. So nasa ikatlong linggo na po tayo ng ating pag-aaral and as we study the Word of God, sana po patuloy tayong tumitibay, patuloy tayong lumalago, patuloy tayong lumalakas as we study resilience kasi ito yung focus ng tempo natin for this month. I just want to ask you a question mga kapatid bago ko po simulan mo. As an icebreaker, para sa ating inaantok pa yung basa atin. Let me ask you some question mga kapatid. Let me ask you this question mga kapatid. If you had the chance to trade your struggles, you have the chance to trade your struggles with the person sitting beside you, would you take it? Tingnan niyo po yung katabi niyo. Yan. Nakikita niyo po yung katabi niyo. Palit kayo ng pinagdadaanan sa buhay. Palit kayo ng pagsubok sa buhay. Palit kayo ng mga challenges sa buhay. Papayag kayo? Ay, no. Marami nagre-react na ayaw pumayag. Minsan iisipin natin, minsan depende. Isipin natin depende. Depende kung madali lang yung kanya, palit kami. No, depende kung magaan yung kanya, palit kami. Depende kung kaya ko, palit kami. Minsan iniisip natin, no, when we talk about trials, gusto natin yung madali. Gusto natin yung easy lang. Meron ba gusto dito mahirap yung kanya? Meron ba? Oh, wala. Sayang, bibigay ko sayang sa akin eh. Baka natatalit. Baka gusto niyo ba? Libre lang po, no? Walang bayad. Minsan ganyan natin eh. Minsan iniisip natin, no? Sometimes we choose easy trials. Pero alam mo mga kapatid, no? As Christians, no? Tandaan natin that God never promised us an easier life. But He calls us to a stronger life. Hindi laging madali ang buhay. Hindi laging madali yung mga challenges, yung mga hamon sa buhay po natin, yung mga pagsubok sa buhay po natin. Pero, yung mga dumarating sa buhay natin, yun yung nagpapalakas po sa atin. Ginagamit yan ng Diyos para tayo maging matibay, para tayo maging matatag, at lumakas sa lahat ng pagsubok po natin sa ating buhay. And that, what makes you a resilient Christian. Kaya yung ating pong sermon sa umaga po ito is actually yung ating pong title is about the resilient Christian. Parang iba po yata yung naka-flash dito sa parang nung first Sunday pa po yan. Nung first Sunday pa po yan. Nasa third Sunday na po tayo. Yan, yung 4:19 po. Gusto nyo ulitin ko na lang yung first Sunday. Pwede na tayo sa third Sunday na po tayo yung yan po. It's all about yung ating pong sermon message po ngayon. It's all about yan, the resilient Christian. Are you a resilient Christian? Matibay ka ba? Matatag ka ba? Malakas ka ba sa mga pagkakataon mo? No, kung hindi, that's okay. No? Kung hindi, sa panahon ngayon, nangihina ka, napapagod ka, nawawalan ka ng pag-asa, kapatid. Maaring sa pagkakataon ito, nangungusap sa iyo yung mga salita po na binasa ko kanina mula po sa aklat ni Santiago. Kasi yun yung reason na yun yung purpose bakit si Santiago sumulat sa mga kapatid, sa mga Kristiyanong Hudyo noong panahon ko ngayon. Sabi ko doon, mula kay Santiago, lingkod ng Diyos at Panginoong Jesucristo, sabi ko doon, ipinaabot ko ang aking pagbati sa lahat ng mga hinirang ng Diyos na parang hindi ko mabasa din. Kaya iba't ibang parang nandun banda yung tayo. Adjust dito ng konti. Adjust ko dito ng konti. Yan. Salamat po. Yan. Nakagano na po eh. Salamat po. Salamat po. Alam niyo po, si Santiago, sumulat po siya sa mga
Si Santiago po na sumulat po dito, hindi po ito yung apostol na James. No? Ito po yung apostol po na kapatid po ng Panginoong Kristo. Ay Bible scholar, ito po si James. James the Just, no? Yung kapatid ng ating Panginoong Kristo. At sa pagkakataon po ito, sumulat siya sa mga kapwa niyang Hudyo sa iba't ibang dako ng bansa na kung saan nakakaranas ng pagsubok sa buhay. At sa pagkakataon ito, maaaring ikaw din, kapatid, sumusulat sa iyo si Santiago sa pinagdadaanan mo ngayon ng nawa, no, kapulutan po natin ang aral ng magsilbing kalakasan po sa bawat isa po sa atin. Unang bagay po mga kapatid, ang sabi po ni Santiago sa mga kapatid niyang Kristiyano, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Pansin niyo po yung sinabi ni Santiago. Yung sinabi niya, lahat ng uri ng pagsubok. No, hindi isang certain type ng pagsubok lang, kundi sa lahat ng pagkakataon, ano man yung pinagdadaanan mo, ano man yung challenges mo, ano man yung trials mo sa buhay ngayon, be joyful, kapatid. Choose to live a life that rejoices. No? Sa kabila ng ating pinagdadaanan, dapat mayroong kagalakan. Yun yung nais ni Santiago sa bawat isa. Alam niyo po kasi minsan, ang katotohanan, we are affected, no, ng mga yung emotions natin, we are affected dun sa pinagdadaanan mula sa trials, sa mga pagsubok natin sa buhay natin. Dahil minsan, dahil sa sobra natin tayo naaapektuhan, ang katotohanan, even Christians, diba, minsan dumarating tayo sa point na nawawalan na tayo ng pag-asa. Dumarating tayo sa point na gusto na natin sumuko. Dumarating tayo dun sa point na nade-depress na tayo. Minsan aminin man natin at hindi, minsan ganyan, dumarating tayo sa ganyang sitwasyon. Why? Kasi hinahayaan natin na yung pinagdaraanan natin sa buhay, yun yung mag-overcome sa buhay po natin. And yung sabi sa atin ni Santiago, na dapat maging joyful po tayo sa kabila ng ating pinagdadaanan. Paano natin gagawin yun? We need to learn, mga kapatid, that whenever we face trials, there must be an evaluation inside your trials and emotion. Learn to evaluate the situation, mga kapatid. When you learn to evaluate the situation, you will realize that to rejoice is always a choice. Minsan ka padadala sa pinagdaraanan mo sa buhay. Ang sabi ni Santiago, be joyful. Paano ka magiging joyful? Learn to evaluate the situation. Ikita niyo ba yung great difference? Kasi pag minsan padala ka sa trials, sa bagong-sakit. But when you tinignan mo siya in a different way, iba yung perspective mo, nagkaroon ka ng evaluation, you will see na merong purpose kung bakit yung pinagdadaanan. Let me give you an example, mga kapatid, para mas lalo natin maintindihan. Nakikita niyo po yung illustration po na ito. Yeah. Nakikita niyo po si Job at si Job. Parehas po sila nawalan ng trabaho. Nakita niyo po, no? Merong dalawang klase ng tao na nawalan ng trabaho. Si Job at si Job. Si Job, dahil nawalan siya ng trabaho, naging hopeless siya. Nawalan siya ng pag-asa sa buhay. Ayaw niya na magtrabaho, ayaw niya na mag-apply, no? Ayaw niya na gumawa ng paraan. Hopeless na siya. Certified tambay na lang siya. Ayaw niya na kumilos sa buhay. Hopeless na. Samantalang isa, sa kabila ng pagkakatanggal niya sa trabaho, naging hopeful siya. Ano yung difference ng dalawa? Yung isa, nagpa-apekto sa emotion niya. Yung isa, he learned to evaluate the situation na kahit natanggal ako sa trabaho, gagawa ng paraan para ako ay makapagtrabaho muli, para ako ay makapasok muli. Do you see the difference, mga kapatid? Yung isa, nagkaroon ng emotional breakdown. Pero yung isa, naging hopeful siya despite sa situation po na pinagdadaanan niya. And ano yung evaluation sa atin ni Santiago? Why do we need to be joyful despite the situation na na-experience po natin? Sabi po din sa verse 3, mga kapatid, napakaganda na sinabi niya. Sabi niya, dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. Why do we need to rejoice? Kasi yung pagsubok na dinadaanan po natin, mas lalo tayong tumatatag, mas lalo tayong tumitibay, mas lalo tayong lumalakas. And then when we
we learn to evaluate the situation. Ang tawag po doon, mga kapatid, is a paradigm shift. Yun yung thinking mo, yung perspective mo. A fundamental change in how you understand reality that affects how you think, how you feel, and how you respond. Meron tayong paradigm shift. Ganun yung thinking natin when we learn to evaluate the situation. Kaya, magagawa at magawa po natin na mag-rejoice, maging joyful, kung nanaisin po natin. Now, kung ikaw may pinagdadaanan ngayon, kung ikaw ay nabibigitan, nahihirapan ngayon, let me ask you this, mga kapatid. Who's in charge of your joy? Is it your trials or your faith in God? Be joyful, mga kapatid, despite the trials that we have. Secondly, mga kapatid, ang ganda ng sabi ni Santiago, sa verse 4, ang sabi po niya, so let it grow. Sabi ni Santiago, hayaan mo lumago. Sabi niya, when your endurance is fully developed, you will be perfect and complete and needing nothing. Ang ibig sabihin lang po ni Santiago niya na hindi dahil perfect ka na wala ka ng kapintasan. Ibig sabihin niyan, when you grow, you will be fully matured. Matured ka na, hindi ka na basta-basta. Hindi ka na basta-basta nadadala sa pinagdadaanan mo sa buhay. Matatag ka na, matibay ka na. That's why, mga kapatid, tandaan po natin, as a resilient Christian, let's choose to live a life that grows. Alam niyo po na nakakalungkot. Minsan kasi, ang thinking natin, whenever dumaranas tayo ng pagsubok sa buhay, minsan kasi ang thinking lang po natin, ma-survive natin yung pinagdadaanan natin. Ganyan yung iniisip natin minsan mairaos ko lang, matapos ko lang, no? Malagpasan ko lang yan. Yun yung minsan iniisip natin na yung pinagdadaanan natin sa buhay, may survive lang natin. Pero ang sabi sa atin ni Santiago, hindi mo lang dapat i-survive. Learn from it, grow from it, kapatid. Because there's a difference between surviving and growing. When you survive, ang sabi po dahil, your trial, hindi ko na mabasa. Ang sabi, when you survive, kapatid, your trial, you pass through the trial, and when you grow, the trial passes through you. Magkaiba yung nalagpasan mo yung pagsubok, sa binago ka ng pagsubok, yung pagkakaiba yun. No? When you survive, okay, nalagpasan mo yung pagsubok. But when you grow, meron kang natutunan, lumago ka, no? Mas lumakas ka, mas tumibay ka sa pinagdadaanan mo sa buhay. Imagine this, mga kapatid. Halimbawa, nandun ka sa isang location. Naglalakad ka, pupunta ka sa isang lugar na hindi mo alam. Pag gusto mong may survive yun, gusto mong makapunta lang doon sa lugar na yun, anong minsan madalas natin ginagawa? Ngayon kasi uso na yung Google Map o Waze. Minsan dati kasi pagkapunta ka sa isang lugar, kailangan may landmark. Minsan nga si Batman gamit na gamit bahala na si Batman. Kasi magtanong, di ba ganyan minsan yan natin? Pag gusto lang natin makasurvive, pag pumunta tayo dun sa isang lugar, nakarating tayo, pag babalik tayo ulit doon, we will face the same situation. We will face the same difficulty. Na kung ang ano mo lang ay mag-survive, pag bumalik ka ulit doon, babalik ka na naman doon sa time na magtatanong ka, maghahanap ka. Di ba? But when you grow from it, pag bumalik ka doon sa ganong sitwasyon na pupunta ka sa bahay na yon, alam mo na eto pala, dito pala dapat ako kumanan. Dapat pala dito ako kumaliwan. Dito pala dapat ako dumiretso. Do you see the difference? Nagiging easy. No? Natututo tayo, nag-grow tayo dahil sa pinagdadaanan po natin sa ating buhay. Kaya don't just survive your trials, learn from it, grow from it. Parang halaman lang yan, no? Di ba, pag tayo, gaya ng isang halaman, pagka maliit pa yan, mabilis siya maapektuhan mabilis siya tumumba, mabilis siya madala ng bagyo, ng hangin, ng mga pagsubok sa buhay. But when you are fully matured, pag matured ka na, hindi ka na basta-basta nadadala sa mga pinagdadaanan mo sa buhay. Dahil ikaw ay nananatiling malakas, matatag, at matibay sa iyong buhay. Alam niyo po, mga kapatid, ang isang halaman, it actually grows in two
two directions. Alam niyo po ba na nag-grow ang halaman to two directions? Ang halaman po, hindi lang yan nag-grow pataas, nag-grow din po yan pababa. Kaya the more na lumalaki yung halaman, the more na tumitibay yan dahil dun sa mga ugat na nakakapit sa kanya. Bilang mga anak ng Diyos, bilang mga Kristiyano, mga kapatid, hindi ka lang lumalakas, hindi ka lang tumitibay, hindi ka lang tumatatag. When you grow, mas lalong lumalalim ang relasyon mo sa Panginoon, mas lalong nakikilala mo ang Diyos sa buhay mo, mas lalong lumalalim yung pananampalataya mo sa Panginoon. Kaya kapatid, choose a life that grows. Huwag mong hayaan na stagnant yung buhay mo bilang sa Kristiyano. Hayaan mong lumago. Sabi ni Santiago, so let it grow. Lumago ka sa mga pinagdadaanan. Huwag mong hayaan pabagsakin ka nito. Huwag mong hayaan na sumuko ka dahil dito. Huwag mong hayaan na mawalan ka ng pag-asa dahil dito. Gamitin mo itong paraan para ikaw ay lumago sa iyong buhay. Tandaan niyo po mga kapatid, resilient Christian, you don't just go through trials, you grow through trials. Hindi lang natin ilalampasan yung pagsubok, kundi tayo ay lumalago, tumitibay, nagiging matatag sa mga pagsubok po naman sa buhay. Lastly po, mga kapatid, as a resilient Christian, tandaan po natin, choose to live a life that makes up. Kung ano man yung pinagdadaanan mo ngayon, kapatid, huwag mong hayaan na nakatapa ka. Pumangon ka. Pumangon ka, kapatid. Dahil, alam natin, hindi naman tayo perfecto. Isang, damarating din tayo sa time na natatapa tayo, na-stumble tayo, bumabagsak tayo. Pero dahil anak tayo ng Diyos, dahil ikaw ay Kristiyano, dapat kang bumangon, kapatid. Alam niyo po, a resilient Christian is not someone who never fails, but someone who refuses to stay down. Hindi natin nahayaan na tayo nakabagsak, babangon, at babangon tayo. Ganyan yung sinasabi sa atin sa mga kawikaan. Sa Kawikaan 24:16, sabi doon, ang taong matuwid, mabuwal man ng 7 ulit, ay tiyak na makakabangon ulit. Ngunit, yung taong masama, kapag nabuwal yan, hindi na makakabangon. Pinakita sa atin ng Kawikaan, there's two difference. Ang pagkakaiba, yung righteous, tsaka yung wicked person. Yung taong matuwid, pag sinabing matuwid, ito yung lumalakad sa kalooban ng Panginoon. Pag yan bumagsak, even yung mga righteous person, bumabagsak. Pero, bumabangon sila. Pero yung wicked person, pag yan bumagsak, hindi na nakakabangon. Alam niyo mo bakit? Bakit? Ano yung difference ng isang taong matuwid sa taong masama na pag bumagsak sila, yung isa kaya tumayo, yung isa kaya bumangon? Do you know what's the difference, mga kapatid? It's all about the one holding you. Kung kanino ka nakakapit. Kasi, if you are a resilient Christian, kapatid, huwag mong kalimutan that God is holding you. Naman yung pinagdadaanan mo sa buhay, lapit mo sa Lord. Itawag mo sa Diyos. Idulog mo sa Panginoon. Ang Panginoon ay laging nariyan para tulungan ka, palakasin ka, suportahan ka sa lahat ng pagsubok mo sa buhay. Tandaan po natin, sabi sa Psalms 145 verse 14, the Lord upholds who are falling and raises up all born again. If you are falling sa pagkakataong kapatid, God will uphold you. God will help you. God will raise you. Huwag kang manatili sa pagkakataon. Alam niyo po, ang ganda ng illustration na ginamit ni Santiago. Yung halimbawa na pinakita niya sa atin. Sabi niya doon, dapat magalak ang mahihirap. Dapat magalak ang mahirap na kapatid kapag siya'y itinangkas ng Diyos. Alam niyo ba kung bakit mahirap? Yung ginamit na halimbawa ni Santiago. Minsan kasi, pag mayaman ka, pag may kaya ka, tumaranas ka ng pagsubok. Ano ba? Pagsubok sa pera.
Pwede kang pwede kang magbenta ng ari-arian mo no? Para ma-survive mo, para malagpasan mo yung pinagdadaanan mo. Kaya pwede kang mag-credit card, pwede kang mag-loan, di ba? Ng Sister Ira, no? Bakit ganyan Pero pag ikaw mahirap ka, pag dukha ka, pag walang-wala ka, minsan kahit mangutang ang hirap Bakit? Kasi hindi mo kayang bayaran. Wala kang pambayad. Kaya yung iba, nagbebenta na lang ng kidney nila. Diba? Kasi wala sila no? Sa kagustuhan nila ng malagpasan yung pinagdadaanan nila sa buhay. Pero kapatid, sinabi doon ni Santiago, yung mahirap, magalak ka. Kasi itinataas ka ng Diyos. Iniangat ka ng Diyos. Tinutulungan ka ng Diyos. Hindi tayo mapabayaan ng Panginoon. Kaya huwag mong kalilimutan na bumabangon ka, hindi dahil malakas ka, kundi dahil ang Diyos ay kasama mo sa buhay. Kaya mga kapatid, next up. Huwag ka papatalo. You are Christian. Christ lives in you. Tayo mga anak ng Diyos, kapatid. So, keep getting up. God upholds you. Alam niyo po, pagkatapos, ang ganda nung sinabi ni Santiago, sabi niya, pinagpala ang taong nananatiling tapat sa kanilang mga pagsubok. Lahat tayo dumaraan ng pagsubok. Pero darating yung araw, sabi doon, na tayo ay tatanggap ng gantimpala. Ito yung buhay na walang hanggan. Na ipinangako ng Diyos na makasama natin siya sa langit ng bayan. Sana lahat tayo dito. Tayo sumuko, tayo bibitaw, tayo wala ng pag-asa. Sama-sama tayo, dumating yung araw. Tayo yung kamit ng buhay na walang hanggan. Stay strong, kapatid. Say, resilient Christian, choose a life that rejoices in trials. Choose a life that grows through trials. And choose a life that gets up this time of lives. Naman yung pinagdadaanan mo sa buhay mo, mga kapatid, be resilient. Be a resilient Christian. It's a challenge. Are you a resilient Christian? And hindi pa nawa yung turo aral sa ating Santiago ay maging kalakasan sa atin at lalo tayong tumibay, lumago sa ating pananampalataya at patuloy na manalig sa ating Panginoon Diyos. Kasi kung sa sarili lang natin, hindi natin kaya. Mabuti yung Diyos sa buhay ko natin magpapalitan. Hindi niya tayo mawawala. Kaya kapit lang, pag tayo mawawala ng pag-asa as we continue to study resilience for this month. Tayo pong lahat ay tumayo ka. Sa pagkakataong ito, kapatid, kung meron kang pinagdadaanan sa buhay, maaari po ba natin itaas yung ating mga kamay? Isipin natin na hawak-hawak natin yung Diyos. Isipin natin na ang Diyos ay nariyan para tulungan tayo, palakasin tayo, suportahan tayo. Sa kabila ng ating mga pinagdadaanan sa buhay, lagi siya nandiyan para sa atin. Tayo lumapit sa Kanya. Panginoon, ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Kami na yung mga abang lingkod, Panginoon, na dumaranas, matinding pagsubok, paghihirap, challenges sa aming buhay, Panginoon. Sa pagkakataon ito, Panginoong Diyos, nihiling namin yung presensya mo, Panginoon, ng manahan sa bawat sa amin. Alam po namin kung sa sarili namin mga paa, hindi kami magtatagumpay, babagsak at babagsak kami, hindi kami makakabangon. Pero alam namin, Panginoon, na Ikaw ay nariyan. Mahal mo kami, Panginoon. Higit sa mahal ka namin, alam po namin na takila yung pag-ibig mo sa amin. Walang makakapantay sa iyong pagmamahal, Panginoon. At nauunawaan niyo po yung sitwasyon ng bawat isa. Kaya Panginoon, anuman yung pinagdadaanan ng aming kapatid dito po sa Iglesia sa Aris, Panginoon, kami po ay buong puso, nagpapakumbaba, humihingi ng tulong, humihingi ng saklolo mo, humihingi ng kalakasan mo, Panginoon, na palakasin mo po ang bawat isa sa amin. Tulungan niyo po kami, Panginoon, kami po'y umaasa sa pinakamakapangyarihang pangalan ng Panginoong Kristo at sa patnubay-gabay ng Espiritu Santo.